Ika-1 ng Setyembre, sa ganap na alas 9 ng umaga, opisyal na nagsimula ang opening ceremony ng prestihiyosong Divine Weapon Academy sa Shanxi Nation. Umalangaw-ngaw ang mga loudspeakers sa buong campus upang atasan ang lahat ng mga papasok na estudyante na magtipon sa sports field bilang paghahanda para sa qualification test. Mula sa isang kalapit na balkonahe, naiinip na pinagmasdan ng 2nd Guild Division Chief na si Teddy ang pulutong sa ibaba habang inirereklamo na masyadong matagal magsimula ang seremonya. Ilang sandali pa, isang nakatatawag pansin na katawan ang lumapit mula sa likuran at casual na tinukso si Teddy dahil sa pagiging palaging minipin nito. Nang lumingon, agad na itinanong ni Teddy kung pumunta rin ba ang kanyang dating karibal dahil sa misteryosong baguhan na pinag-uusapan ng lahat. Tiwalang inamin ng nagtataasang 3rd Guild Division Chief na si Thordon na iyon nga ang kanyang dahilan. Sa katunayan, ibinunyag niya na hindi lamang sila ang nagpapakita ng interes dahil narinig niyang papunta rin si Dongyang upang saksihan ang eksaminasyon ngayong araw. Nang marinig ang pangalang iyon, agad na nagbago ang ekspresyon ni Teddy. Napagtanto ni Teddy na ang balita tungkol sa maalamat na baguhan ay kumalat ng mas mabilis kaysa sa inaasahan. Taglay ang labis na pagkadismaya. Naunawaan niya na ang bawat Major Division Chief ay nagtipon-tipon doon na may eksaktong iisang layunin, at iyon ay ang may recruit ang nasabing talentadong estudyante. Dahil ayaw palampasin ang pagkakataong ito, mariing binalaan ni Teddy si Thordon na ang nasabing recruit ay tiyak na sasali sa kanyang division. Samantala, sa loob ng isang marangyang VIP lounge na nakaharap sa stadium, tahimik na pinagmasdan ni Romulus, ang pinuno ng maimpluwensyang pamilya ng mga Thebes, ang pagtitipon sa ibaba. Ipinahayag niya ang kanyang panggigilalas kung paanong ang misteryosong rookie na ito ay nagawang maakit ang halos lahat ng top division chief patungo sa akademya. Dahil sa kuryusidad, humarap si Romulus sa kanyang kagalang-galang na panauhin at nagtanong kung pumunta rin ba ito roon para lamang saksihan ang baguhan, habang binibigyang diin na lubhang pambihira para sa isang taong may ganoong mataas na katayuan ang magpakita ng publiko sa isang school event. Bilang tugon sa kanyang sinabi, isang tiwalang ngiti lamang ang sumilay sa mukha ni Shane Davis. Sumang-ayon si Shane Davis at ipinahayag ang kanyang paniniwala na magiging labis na kapana-panabik ang qualification test sa araw na iyon. Gayunpaman, sa loob-loob niya ay hindi ang usap-usapang bagong estudyante na silang ang tunay niyang pakay. Sa halip, ang kanyang sadya roon ay ang kanyang dating kaibigan na sasalang din sa parehong entablado upang kumuha ng pagsusulit. Ang taong ito ay walang iba kundi si Bai, na sa mga sandaling iyon ay papasok na para sa qualification test ng akademya. Lumipat ang tagpo sa nakaraang buhay ni Bai na kung saan sa headquarters ng Divine Guild kung saan nakikipag-usap si Bai kay Dongyang. Iginiit ni Bai na hindi niya kailangan ng isang koponan dahil sapat na ang kanyang sarili, at ipinaliwanag niyang hindi siya sanay na makipaglaban sa mga conquest battles kasama ang ibang tao. Ngumiti lamang si Dongyang at pinagsabihan si Bai na itigil ang pagdadahilan at subukan na lamang ito. Tiniyak ng lalaki na bawat miyembro ng koponan ay mga magagaling na mandirigma na personal niyang pinili, at ipinaalala rin ito na oras na upang magkaroon si Bai ng mga kaibigan. Hinimok niya si Bai na umalis at sinabing maiintindihan din nito ang lahat kapag nakarating na siya roon. Dahil sa pamimilit ng lalaki, nagtungo si Bai sa itinakdang lugar. Habang nagmamasid sa paligid, nagtaka si Bai kung bakit siya pinilit na sumali sa ibang koponan para sa isang conquest battle lalo pat napansin niyang tila walang tao sa lugar. Walang ano-ano'y may nagbato ng isang bagay ng direkta kay Bai. Mabilis na nakatugon si Bai at madali itong naiwasan, kaya't tumama na lamang ang bagay sa lupa sa kanyang likuran at sumabog pagbagsak. Pagkalipas ng ilang sandali, isang tumatawang figura ang humakbang palapit at mabilis na inatake si Bai habang tinukoy si Bai na tila ba kilalang kilala siya nito, bagamat nabibigla, agad namang inobliga ni Bai ang estranghero na magpakilala kung sino siya. Habang nagaganap ang engkwentro, banayad na bumalik ang kwento sa nakaraan, noong umaga ng ika-1 ng Setyembre taong 2015, sa Divine Weapon Academy sa Shanxi Nation. Doon, namahaji ang isang instructor ng mga energy detection suits sa lahat ng mga aplikante at inutusan silang magtungo sa mga changing rooms upang isuot ang mga ito. Tahimik na tiningnan ni Bai ang kanyang sariling kasuotan habang masayang ipinaalam ng kanyang kaibigang si Speed Jun na nakuha nito ang suit number 025, na buong pagmamalaking tinawag nitong maswerteng numero. Habang magkasabay na naglalakad ang dalawa, nabanggit ni Speed Jun kay Bai na nasa 300 hanggang 400 na tao ang nagparehistro para sa akademya ng taong iyon, at ipinaliwanag nito na ang unang qualification test ang mag-aalis sa kalakhan ng mga aplikanteng iyon.
Matapos iyon ay ipinaliwanag ng akademya ang mga kinakailangan sa pagpaparehistro para sa lahat ng mga kalahok. Inihayag na tanging mga awakened na individual na may edad 12 hanggang 18 at may lakas na umabot sa B-class ang maaaring magparehistro, at sinumang makatugon sa mga pamantayang iyon ay pinahihintulutang mag-apply. Gayunpaman, binanggit din na ang Divine Weapon Academy ay tumatanggap lamang ng 100 na bagong mag-aaral taon-taon, kahit palubhang higit sa limitasyong iyon ang aktwal na bilang ng mga aplikante. Dahil dito, itinatag ng akademya ang qualification test upang ang mga makakakuha lamang ng resulta na pasok sa top 100 ang formal na makakapasok. Nang matapos ang pagpapaliwanag, natapos na ring isuot ng lahat ng mga kandidato ang kani-kanilang mga energy detection suits at inihanda ang kanilang mga sarili para sa pagsusulit. Sa sandaling iyon, napansin ni applicant number 002 na si Molly, isang B-class mage mula sa Shanghai Nation's Eastern Border Supreme Academy, si Bai. Sa kanyang kagalakan na muli itong makita pagkatapos ng kanilang unang pagkikita, masaya niyang binati si Bai at kinumusta ang kalagayan nito, ngunit tuluyan lamang siyang hindi pinansin ni Bai. Nang makita ang interaksyon, nagtanong ang kaibigan ni Bai kung ang babaeng iyon ay kakilala niya mula sa Shanghai Nation. Kalmadong sumagot si Bai na minsan lamang silang nagkita. Dahil sa labis na panlalamig at pambabalawala ni Bai, naiwang lubos na gulat si Molly. Hindi nagtagal, napansin ni Speed June ang equipment distribution area at itinuro ito kay Bai. Ipinaliwanag ng akademya na isinaalang-alang nila ang katotohanang ang ilan sa mga mag-aaral ay nagmula sa mga naghihikahos na lugar, at maaaring walang sapat na pera upang bumili ng sarili nilang kagamitan. Upang matiyak ang pagiging patas, nagtayo ang akademya ng isang equipment distribution point kung saan ang mga mag-aaral na lalahok sa qualification test ay maaaring makatanggap ng mga pangunahing kagamitan. Ang sistemang ito ay idinisenyo upang mabawasan ang agwat sa pagitan ng mga mag-aaral na nagmula sa magkakaibang antas ng pamumuhay. Habang pumipili ang lahat ng kagamitan, kumuha ng armas ang kaibigan ni Bai at napansing hanggang D-class lamang ang pinakamagandang kalidad ng mga sandatang makukuha roon. Nagtaka siya kung magiging sapat ba talaga ang ganoong klaseng kagamitan para sa qualification test. Kasunod nito ay biglang sumiklab ang isang gulo sa equipment distribution area kung saan inutusan ng isang lalaking may blondeng buhok ang isang batang may pulang buhok na agad ibigay ang isang espada, sabay giit na siya ang unang pumili sa sandatang iyon. Lubos na natigilan si Molly nang makita niya ang lalaking may blondeng buhok. Ang anyo nito ay agad na nagdulot sa kanya ng pamilyar na pakiramdam, na tila ba nakita na niya ito dati. Tinitigan niya ang lalaki ng ilang sandali habang sinusubukang alalahanin kung saan eksakto sila nagkasalubong. Mabilis na napansin ng kaibigan ni Bai ang kakaibang reaksyon ni Molly kaya't nakaramdam ito ng kuryosidad. Nang makita ang pagkagulat ng dalaga, lumingon siya rito at tinanong kung sino ba talaga ang tinutukoy nito at kung bakit tila kilala niya ang lalaking may blondeng buhok. Kasabay nito, mabilis na naging mainit ang tensyon sa kabilang panig. Malinaw na hindi natuwa ang dalawang kaibigan ni John Chin sa ugali ng lalaking may blondeng buhok kaya naman galit nilang hinarap ito at iginiit na baka mayroon lamang hindi pagkakaintindihan. Ayon sa kanila, nagka-interes din si John Chin sa espada kaya walang dahilan para isipin ng lalaki na pag-aari nito ang sandata, na agad namang sinang-ayunan at sinuportahan ng isa pang kaibigan. Para sa kanila, tapos na ang usapan dahil napusyuan na ni John Chin ang espada kaya wala nang iba pang may karapatang kumuha nito. Gayunpaman, tila hindi man lang nabahala ang lalaking may blondeng buhok sa kanilang mga reklamo, at sa halip ay kalmadong tiningnan ang dalawang lalaki sa tinanong ng walang pakialam kung ano ba talaga ang kailangan nila sa kanya. Nang marinig ang kanyang sagot, hindi napigilan ng dalawang lalaki na tumawa ng mapang-uyam. Nagkatinginan ang dalawang lalaki at agad na inisip na ang lalaking may blondeng buhok ay isang ignorante at probinsyanong Bisaya na nagmula lamang sa isang maliit at walang kwentang bansa. Hindi sila makapaniwala na may taong tatayo sa kanilang harapan at aaktong tila hindi man lang nito narinig ang pangalang John Chin, na para sa kanila ay isang napakalaking kalokohan. Dahil dito, humakbang pasulong ang isa sa mga lalaki at mayabang na sinabihan ng lalaking may blondeng buhok na makinig ng mabuti upang walang maging hindi pagkakaintindihan kung sino ang kanilang kinakalaban. Buong pagmamalaki niyang isiniwalat na ang kanilang batang amo ay walang iba kundi si John Chin, ang panganay na anak ng tanyag na pamilyang Chin. Puno ng kay-abangan niyang ipinaliwanag na ang ama ni John ang pinakamayamang tao sa buong Shanghai Nation, at ang impluwensya at yaman ng kanilang pamilya ay napakalaki kaya't hindi ito kayang unawain ng mga ordinaryong tao.
Idinagdag pa niya ang pagyayabang na maging ang mga miyembro ng makapangyarihang Divine Clan ay kailangang magbigay ng respeto sa pamilyang Qin, na para sa kanya ay sapat na patunay upang hindi mangahas ang sinumang ordinaryong tao na kalabanin si John Qin. Dahil doon, kumpiyansa niyang idineklara na anumang bagay ang magustuhan ni John Qin ay automatikong magiging pag-aari nito, at hindi na iiba rito ang nasabing espada. Naniniwala silang wala nang magagawa ang lalaking may blondeng buhok kundi ang ibigay ito. Kaya naman mayabang na inabot ng isa sa mga lalaki ang kanyang kamay sa layuning agawin ng sapilitan ang espada. Gayunpaman, bago pa man makalapit ang kanyang kamay ay casual nang inilayo ng lalaking may blondeng buhok ang espada mula sa kanya. Ang kanyang mga galaw ay walang kahirap-hirap at natural na parabang hindi niya itinuring na isang banta ang ginawa ng lalaki. Matapos iyon ay tiningnan sila ng lalaking may blondeng buhok ng may malamig na ekspresyon at inutusan silang tumabi sa kanyang daraanan. Ang kalmadong ugaling ito ay labis na nakapagpatigilan sa dalawang lalaki. Ang kaibigan ni John Qin, na kanina lamang ay nagpapakita ng labis na kayabangan, ay biglang nakaramdam ng kakaiba nang maramdaman niya ang nakakatakot na aura na nakapaligid sa lalaking may blondeng buhok. Mabilis na nagbago ang kanyang ekspresyon dahil agad niyang napagtanto na hindi pangkaraniwan ang lalaking nasa kanilang harapan. Ang labis na pressure na nagmumula rito ay sapat na upang makaramdam ng matinding pagkabigla ang kaibigan ni John Qin, lalo pat hindi niya inasahan na ang taong minaliit nila bilang isang inosenteng probinsyanong Bisaya ay nagtataglay pala ng ganoon nakakatakot na presensya. Gayunpaman, tila walang interes ang lalaking may blondeng buhok na magpaliwanag o mag-aksaya pa ng oras sa kanila. Matapos sabihin ang nais niyang sabihin, tumalikod na lamang siya at hindi man lang sila tinapunan ng tingin. Nagsimula siyang maglakad palayo na para bang walang nangyaring komprontasyon. Nang makita ito, agad na nilamon ng galit ang kaibigan ni John. Pumangit ang ekspresyon ng kanyang mukha habang nakatitig sa likod ng lalaking may blondeng buhok, at lubos siyang hindi makapaniwala sa kung ano ang tumatakbo sa isip nito. Kinwestiyon niya sa kanyang sarili kung nawalan na ba ng pag-iisip ang lalaking iyon dahil hindi siya makapaniwala sa kanyang nasasaksihan. Ipinaliwanag na nila ng malinaw kung sino si John Qin, pati na rin ang napakalaking yaman ng pamilyang Qin, ang kanilang impluwensya, at maging ang paggalang na natatanggap nila mula sa Divine Clan. Ngunit sa kabila ng pagkarinig sa lahat ng iyon, naglakas loob pa rin ang lalaking may blondeng buhok na tuluyan silang balewalain. Sa paningin ng kaibigan ni John, ang pag-uugali ng lalaki ay isang malinaw na kayabangan. Hindi niya maunawaan kung paano nagawang manatiling kalmado ng isang tao matapos itong malinaw na binalaan. Tila ba walang anumang halaga para sa kanya ang pagkakakilanlan ni John Qin at ang nakakatakot na impluwensya ng pamilyang Qin. Ang napagtantong iyon ay lalo lamang nagpagalit sa kaibigan ni John na tanging nakatitig na lamang kay John ng may labis na hindi pagpaniwala. Nang sandaling iyon, umabot na sa sukdulan ang galit ni John. Namula ang kanyang mukha sa puot habang isang matindi at malakas na aura ang sumambulat mula sa kanyang katawan. Dahan-dahan niyang hinugot ang kanyang mga espada at isinigaw na noong una ay hindi naman talaga niya pinapahalagahan ang walang kwentang sandatang iyon. Ipinagpatuloy niya ang pagdedeklara na dahil may isang taong labis na nakakapit dito, tuluyan na lamang niya itong wawasakin. Pagkabitaw ng mga salitang iyon, mabilis na sumugod si John ng direkta sa lalaking may blondeng buhok na may layuning pabagsakin ito. Nang walang ipinapakitang kahit kaunting takot, kalmadong tinitigan ng lalaking may blondeng buhok si John. Pagkatapos ay nagpakawala si John ng isang buong lakas na pag-atake. Agad na itinaas ng lalaking may blondeng buhok ang kanyang espada upang sanggain ang paparating na slash, ngunit sadyang napakalakas ng epekto nito. Nagkadurog-durog ang kanyang espada sa sandaling magtama ito sa talam ng armas ni John, na nag-iwan sa kanya sa matinding pagkabigla. Isang kumpiyansang ngisi ang gumuhit sa mukha ni John habang sumisigaw na hanggat gusto niya, kaya niyang wasakin ng sabay ang sandata at ang nagmamay-ari nito. Nang hindi binibigyan ng pagkakataong makabawi ang kanyang kalaban, naglunsad si John ng isa pang mapangwasak na slash na may mas matindi pang puwersa. Gayunpaman, nang malapit nang tumama ang pag-atake, biglang lumitaw si Bai sa pagitan nila. Sa labis na hindi pagkapaniwala ng lahat, sinalo ni Bai ang mapangwasak na slash ni John gamit lamang ang kanyang mga kamay. Ang hindi kapani-paniwalang eksenang ito ay nag-iwan sa kaibigan ni Bai, kay Molly, at sa lahat ng kandidatong naroroon na natigilan sa gulat. Lalo namang nang hilakbot ang kaibigan ni John nang mapagtanto niyang aktwal na sinalo ni Bai ang atake ni John nang walang anumang armas. Habang pilit na inuunawa ng lahat ang mga katatapos lamang na kaganapan,
natural na bumalik ang kwento sa isang mas maagang sandali kung kailan nagtungo si Bai upang makipagkita sa kanyang mga magiging kasamahan. Sa pagkikitang iyon, may isang estrangherong biglaang naglunsad ng atake sa kanya. Sa halip na tumugon ng marahas, kalmadong itinago ni Bai ang kanyang armas. Hindi nagtagal ay nabunyag na ang mahiwagang umatake ay walang iba kundi ang lalaking may blondeng buhok na nagngangalang Lang, ang kapitan ng Divine Legion. Nang may ngiti sa labi, iniabot nilang ang kanyang kamay kay Bai para makipagkamay. Kinilala niya ang mabilis na reaksyon ni Bai bago niya ito formal na tinanggap sa Divine Legion at ipinaalam na simula sa sandaling iyon ay magkasamahan na sila sa iisang koponan. Pagkatapos nito ay muling bumalik ang mga mainit na tagpo sa kasalukuyan. Matatag pa ring nakatayo si Bai sa pagitan ng dalawang naglalaban, kung saan walang kahirap-hirap niyang sinalo ang slash ni John gamit lamang ang kanyang kamay habang pinapanatili ang kanyang mahigpit na pagkakahawak. Napadpad ang kanyang isipan kay Lang at napagtanto niyang tila matagal-tagal na rin mula nang una niyang makilala ang kanyang pinakaunang kasamahan sa Divine Legion na walang iba kundi si Lang. Samantala, tahimik namang nakatingin silang kay Bai nang may mukhang bakas ang matinding gulat. Kasabay ng madilim na kalangitan, naging seryoso ang tagpo ng mariing idiin ni June ang kanyang palakol sa katawan ni Bai. Sa kabila nito, hindi man lamang umusad ang armas dahil sa mahigpit na pagkakahawak ni Bai rito. Bahagyang tiningnan ni Bai ang matinding pagsusumikap ni June na isakatuparan ang kanyang pag-atake, ngunit napagtanto niya na sadyang napakahina ng kakayahan ni June dahil ang puwersang ibinibigay nito ay tila kasinggawan lamang ng hangin. Nang mga sandaling iyon, isang lalaki ang pumagitna upang umawat at bumati sa mga mag-aaral. Ang dumating ay walang iba kundi ang Vice Director ng Divine Weapon Academy na si Peach Burr. Habang pinagmamasdan ng pagtatagisan ng lakas ni Bai at June, pinayuhan niya ang dalawa na itabi na lamang ang kanilang enerhiya para sa nalalapit na qualification test. Gayunpaman, dahil sa inis at labis na pagmamalaki, binaliwala ito ni June at pilit na idiniin ang kanyang palakol sa kamay ni Bai. Tinitigan lamang ito ni Bai, na nag-iwan kay June na walang magawa dahil sa malaking agwat ng kanilang kakayahan. Agad na napansin ni Peach Burr ang sitwasyon kaya't ipinaalala niya sa dalawa na kung sakaling makapasa sila sa pagsusulit at makapasok sa Divine Weapon Academy, magkakaroon sila ng maraming pagkakataon upang mag-sparring sa hinaharap. Bukod pa rito, mahina niyang binulungan si June na sadyang napakahina pa nito upang labanan si Bai. Idinagdag din ng Vice Director na mas makabubuting huwag nang gumawa ng gulo bago ang qualification test dahil may mga mahahalagang personalidad na personal na dumalo upang magmasid. Nang marinig iyon, bahagyang kumalma si June. Matapos titigan ng propesor, nagdesisyon siyang tuluyan ng ihinto ang kanyang mapangahas na pag-atake kay Bai. Binawi niya ang kanyang palakol at magalang na sumang-ayon na nauunawaan niya ang direktiba ng opisyal. Sa kabilang banda, labis na naiinis ang isa sa mga naruroon na si Speed June habang napapailing na lamang si Molly. Inireklamo ni Speed June na hindi man lamang naparusahan si June Shin sa kabila ng mga ginawa nito. Ipinaliwanag naman ni Molly na ito ay dahil nagmula ang lalaki sa pamilyang Shin, kaya walang sino man ang nangangahas na kalabanin sila. Pagkatapos nito, mabilis na tumalikod si June Shin at inutusan ang kanyang grupo na umalis na upang hindi na mag-aksaya ng enerhiya sa mga taong itinuturing niyang walang kwenta na nagmula lamang sa bundok. Agad na nilapitan si June Chen ng kanyang mga kaibigan, at habang sila ay papaalis, lubos nilang kinutya si Speed June. Ipinagmalaki nila na kapag nagsimula na ang qualification test, tiyak na makukuha ni June Chen ang unang pwesto habang ang iba ay baka hindi man lang makapasa. Dahil sa mga nasaksihan at narinig, nakaramdam ng matinding inis si Speed June. Sa kabilang banda, mababakas din ang labis na pagkainis kay June Chen habang nililingon niya mula sa malayo sina Bai at Lang. Hindi niya matanggap na tila binastos siya ng mga ito at hindi man lang kinilala ang impluensya at koneksyon ng kanyang pamilya. Samantala, direkta lamang na nakatingin sina Lang at Bai kay June Chen habang tinatanaw nila ang imahe nito na papalayo. Sa itaas naman ng gusali ng Divine Weapon Academy, dalawang figura ang nag-uusap. Inihayag ng 2nd Guild Division Chief na si Teddy ang kanyang panghihinayang dahil hindi natuloy ang laban na labis sana niyang inaabangang makita. Agad naman siyang sinaway ng 3rd Guild Division Chief na si Torden at pinuna ang hilig ni Teddy sa panunood ng mga kaganapang tila drama. Ikinainis ito ni Teddy kaya't nilinaw niyang nais lamang niyang makita kung gaano talaga kalakas silang. Sumang-ayon naman si Torden ngunit pinagsabihan nitong masyadong naiinip si Teddy dahil malapit na rin naman nilang malaman ang kasagutan sa gaganaping qualification test. Habang pinagmamasdan ni Torden ang makulimlim na kalangitan na may kasamang ambon,
Napansin niya ang biglaang pagbabago ng panahon at napaisip kung mayroon bang kakaibang mangyayari. Natigil ang kanilang pag-uusap nang mapalingon sina Thornton at Teddy sa kanilang likuran matapos may marinig na boses ng isang taong nakatsinelas. Kinwestiyon sila ng bagong dating kung tinatakasan din ba nila ang kanilang mga trabaho ng araw na iyon. Ang mga pumasok sa eksena ay walang iba kundi sina Dongyang at Chishan. Magalang namang binati ni Chishan ng magandang umaga ang dalawang hepe na sina Teddy at Thornton. Tumawa lamang si Dongyang dahil nahuli niya ang dalawa na nakikiusyoso sa mga bagong recruits. Pinasadahan naman ng tingin ni Thornton si Dongyang at ipinaalala na silang dalawa ni Teddy ay kasalukuyan pang nasa bakasyon, kaya't si Dongyang lamang ang tanging tumatakas sa trabaho. Napailing na lamang si Dongyang at tumatawang ipinaliwanag na naruroon din siya para sa isang opisyal na negosyo. Pagkarinig nito, naging seryoso si Teddy at inisip na naruroon si Dongyang upang kumuha rin ng talento. Mahigpit niyang nilinaw na silang ay tiyak na mapupunta sa kanyang second guild sa hinaharap. Tila naguluhan naman si Dongyang sa tinutukoy na aplikante kaya't may halong kuryosidad siyang nagtanong kung sino ang lang na iyon, pati na rin kung sinong probinsyano ang tinutukoy nito. Nagtaka si Teddy na hindi kilala ni Dongyang ang pangalan kaya tinanong niya ito kung sino ba talaga ang pinunta nito roon upang makita. Sa mga sandaling iyon, habang nakatingin sa ibaba, sinabihan ni Thornton ang dalawa na tumahimik na lamang dahil magsisimula na ang qualification test. Hindi nagtagal ay nag-umpisa ang pagsusulit na binuksan ni applicant number 2 na si Molly, kung saan inatasan siya ng instructor na umakyat sa entablado upang maghanda para sa pagsubok. Nang mga sandaling iyon, mahigpit na hawak ni Molly ang isang palaso sa kanyang kamay. Ipinabatid ng instructor na ang mga kalahok sa qualification test ay kinakailangang magsuot ng mga partikular na test suits, at inatasan silang tumayo sa testing platform upang gisingin ang buong awakening power na nasa loob ng kanilang mga katawan. Habang isinasagawa ito, nagpakawala ng aura si Molly na matama namang pinagmasdan ni Bai mula sa hindi kalayuan. Hindi naglaon ay tuluyan nang ibinuhos ni Molly ang kanyang buong awakening power. Matapos niyang palakasin ang kanyang enerhiya, inutusan siya ng instructor na pakawalan ang lahat ng kanyang awakening power patungo sa testing wall. Bilang tugon, buong lakas na pinukol ni Molly ang kanyang atake patungo sa pader. Agad na iprinoseso ng system na ang Wall of Steel ay may kakayahang sumipsip ng lahat ng kapangyarihan na nasa B-class at pababa. Matapos tamaan ni Molly ang Wall of Steel, mabilis na tinasa ang kanyang awakening overall performance. Nagkaroon ng bahagyang pag-glitch ang system bago tuluyang iniulat na nakatanggap si Molly ng isang comprehensive score na 20. Kasabay ng paglabas ng resulta, tinawag na rin ng instructor ang kalahok number 3 upang lumapit sa stage. Habang papasok ang ikatlong kalahok, naiwang labis na dismayado si Molly sa kanyang naging resulta at naisip na tila nakikita na niya ang kanyang sarili na tuluyang ma-eliminate sa naturang qualification test ng Divine Weapon Academy. Mayabang na tumindig sa itaas ng entablado si student number 3, at habang siya ay nasa ganoong posisyon, formal na inihayag ang karagdagang impormasyon patungkol sa gaganaping qualification test. Dinisenyo ang qualification test upang suriin ang isang kandidato sa pamamagitan ng kanilang buong awaken attack process. Sa halip na husgahan sila batay lamang sa isang atake, isinasagawa ang isang komprehensibong evaluation sa kanilang pangkalahatang kakayahan. Sinusukat ng pagsusulit na ito ang kanilang attack strength, mental state, physical condition, elemental power mobilization, inner potential, at iba pang mahahalagang kakayahan. Ang lahat ng aspetong ito ay isinasaalang-alang upang malaman kung ang isang kandidato ay may sapat na kakayahan para maging isang professional awaken, at sa pagtatapos ng evaluasyon, binibigyan ng bawat isa ng pangkalahatang score batay sa kanilang ipinakita. Agad na nagpakawala si Cartier ng isang nakamamatay na atake patungo sa testing wall, na nag-iwan ng matindi at nakakabulag na gintong enerhiya. Subalit, nang makita ni Cartier ang kanyang pinal na resulta, labis siyang nagulat dahil nakatanggap lamang siya ng 0 points. Nahirapan siyang paniwalaan na wala siyang nakuha mula sa buong pagsusulit, ngunit hindi lang ang kanyang resulta ang nakakabigla, dahil ang mga mayayabang na sumunod sa kanya ay napag-alaman na may isang estudyante ang nakakuha ng 40 points, kaya naman napakamot na lamang ito ng ulo dahil sa matinding pagtataka at tila hindi makapaniwala sa kanyang naging resulta. Samantala, isang estudyante naman ang napaluhod at halos bumapang na sa sahig dala ng labis na pagkadismaya matapos itong magkaroon ng negative score na -5. Sa kabila ng mga ito, may mga nakapagpamalas din ng mas mahusay na performance at umabot pa sa 60 points, na siyang matagumpay na nakamit ni student number 24.
Ipinakita ng mga resultang ito na bagamat ang karamihan ay nagtataglay ng awakened power, hindi ibig sabihin na may potensyal silang maging isang professional awakened. Napakaraming aplikante ang kulang sa talento at potensyal na kinakailangan upang makaligtas sa totoong labanan, kaya inaasahan na aabot sa 80% ng mga ito ang hindi makakakuha ng score na tataas pa sa 60 points. Sa pagpapatuloy ng paglabas ng mga resulta, tumawag ang examiner ng panibagong kandidato at inutusan si Speed Jun na umakyat sa entablado upang maghanda para sa kanyang evaluation. Nang marinig ni Speed Jun ang kanyang pangalan, agad siyang natarante dahil inakala niyang oras na para siya ay matanggal. Ang kanyang kaba ay lumala hanggang sa maisip niya na baka iyon na ang huling pagkakataong makikita niya ang kanyang mga kaibigan. Nang ibabaw ang takot kay Speed Jun at inisip niyang tuluyan na siyang magpapalam kinalang at bayi. Dahil sa inasal niyang ito, tangging pagkalito lamang ang naramdaman ni Nalang at bayi dahil hindi nila maunawaan kung bakit umaarte si Speed Jun na tila haharap sa tiyak na kamatayan. Sa kabilang banda, natuwa ang mga kaibigan ni Jun Chen sa naging reaksyon ni Speed Jun. Pinagtawanan nila ang pagiging kinakabahan nito dahil inakala nilang siya ang uri ng tao na makakakuha ng negative score at agad na papaalisin. Kahit na nanginginig ang buong katawan at halos maihina, nanatiling matatag ang pagtayo ni Speed Jun sa harap ng testing wall. Kasabay ng kanyang pag-akyat sa mga sandaling iyon, tila biglaan na lamang binalot ng dilim ang kalangitan sa paligid nito. Sa kabilang banda, habang ang pansin ng lahat ay nakatuon sa kakaibang ikanikilos ni Speed Jun, sinimulan naman ni Bai na pagmasdan ang sitwasyon mula sa isang ganap na magkaibang pananaw. Pagkapasok sa Divine Weapon Academy, napagtanto ni Bai na ang karamihan sa mga actual combat operations ay hindi isinasagawa ng mag-isa kundi sa pamamagitan ng isang group system, kung saan kinakailangan ang hindi bababa sa 3 miyembro bawat koponan. Dahil dito, naisip niya na kailangan niyang humanap ng mga maaasahang kasamahan ng maaga upang maging handa para sa mga short-term joint missions. Isa sa mga isinasaalang-alang niyang maging kakampi ay si Speed Jun, na sa mga oras na iyon, mahigpit niyang hawak-hawak ang sandatang kanyang napili at nakuha mula sa weapon inventory kanina. Kasabay nito, patuloy pa ring bumabagabag sa isipan ni Speed Jun ang pagdadalawang isip kung makakaya ba niyang ipasa ang paunang pagsusulit ng Divine Weapon Academy. Samantala, nang alalahanin ni Bai ang ipinakita ni Speed Jun sa paglilinis ng Demon Cave, napagtanto niyang malabo itong pumasa sa pamantayan ng isang professional awakened kung iyon lamang ang pagbabasehan, dahil hindi rin masyadong kahanga-hanga ang actual combat power nito upang makakuha ng mataas na evaluation. Gayunpaman, naalala ni Bai ang isang kakaibang katangian ni Jun kung saan palagi itong nakaliligtas kahit na nalalagay sa matinding panganib, lalo na sa mga kritikal na sandali nung mapatumba niya ang dual-class monster na si Void. Ang pambihirang kakayahang ito na makaligtas laban sa lahat ng hamon ang nag-udyok kay Bai na isiping baka makapagpakita muli si Speed Jun ng isang hindi inaasahang resulta. Habang naghahanda para sa kanyang evaluasyon, taimtim na nanalangin si Jun sa mga espiritu ng langit at lupa na naway pakinggan siya at pagpalain sa mahalagang pagsusulit na iyon. Kasabay ng taos-pusong panalangin ni Speed Jun, unti-unting lumakas ang ihip ng hangin sa paligid, na animoy pahiwatig ng pagsang-ayon ng kalangitan sa kanyang mga hiling. Matapos mag-ipon ng lakas ng loob, inayos ni Speed Jun ang kanyang pwesto at inihanda ang sarili. Nagsimulang damaloy ang aura mula sa mga kamay ni Speed Jun habang tinitipon niya ang kanyang kapangyarihan upang ihanda ang kanyang sandata para sa isang atake. Sa kabila ng kanyang takot, pinilit niyang harapin ang pagsusulit ng buong tapang at ibigay ang lahat ng kanyang makakaya. Ngunit isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap nang magsimula ang kanyang atake, dahil walang ano-ano isang malakas na thunderbolt na may taglay na matinding enerhiya ang biglang bumagsak mula sa kalangitan. Nagdulot ito ng labis na pagkabigla sa lahat ng mga estudyanteng naroroon, lalong-lalo na sa mga nauna ng kumutya sa mga naging kilos ni Speed Jun kanina. Direktang tumama ang enerhiyang ito kay Speed Jun at tuluyan siyang binalot ng umaapaw na kapangyarihan nito. Agad na nakuha ng nakakagulat na tagpong ito ang atensyon ng lahat, kabilang ang mga kaibigan ni Jun Chen na labis na namangha sa kanilang nasaksihan. Maging si Jun Chen na nanunood sa pagsusulit ay nagulat, habang silang naman ay naiwang lito at hindi maunawaan kung ano ang katatapos lamang na mangyari kay Speed Jun. Nang tuluyang mawala ang matinding enerhiya, naiwan si Speed Jun sa isang kaawa-awang kalagayan na tila ba nakatanggap siya ng isang malakas na electric shock. Inasahan ng lahat na magiging napakababa ng kanyang score dahil sa malagim na kinahinatnan ng kanyang evaluation, ngunit natigilan ng lahat ng lumabas sa test screen ang kanyang pinal na resulta.
Hindi makapaniwala ang mga manunood dahil nakakuha si Speed June ng hindi inaasahang score na 300 points. Ang naging resulta ay higit pa sa inaasahan ng sinuman mula kay Speed June. Maging si Baye, na nakapansin na noon sa kakaibang kakayahan ni Speed June na makaligtas sa mga mapanganib na sitwasyon, ay labis na nagulat sa nakakabiglang score. Ang estudyanteng inakala ng lahat na mahihirapan sa pagsusulit ay nakakuha ng nakamamanghang 300 points. Matapos direktang tamaan ng kidlat, nakatayo pa rin si Speed June sa parehong pwesto at nakakagulat na wala siyang natamong kahit anong galos, habang kinakapa ang kanyang mukha. Panandali ang nagtaka si Speed June sa mga nangyari at mahinahong napagtanto na sa kabila ng pagtama sa kanya ng isang malakas na kidlat, hindi siya namatay o nakaranas man lang ng anumang malubhang pinsala. Samantala, labis na namangha ang mga kaibigan ni Jun Chen sa kanilang nasaksihan dahil hindi nila maunawaan kung paanong ang isang taong tinamaan ng kidlat ay nanatiling maayos. Kalaunan ay napagtanto nila ang isang mas hindi kapani-paniwalang bagay nang mapansin nilang ang 300 points na lumabas sa pagsusulit ay iginawad dahil sa pagtama ng kidlat kay Speed June. Nagsimulang magtaka ang kanyang mga kaibigan kung maaari ba talagang isama ang mga puntos na iyon sa kanyang pinal na score dahil hindi naman sinadyang umatake ni Speed June sa target, kundi nagkataon lamang na tinamaan siya ng kidlat. Gayunpaman, binigyan pa rin siya ng qualification test ng pambihirang 300 points. Ipinaliwanag naman ng isa pang kaibigan ni Jun Chen na sa 6 na pangunahing stats na ginagamit upang tukuyin ang pangkalahatang lakas ng isang awaken, mayroong isang kakaibang stat na tinatawag na fortune. Ibinahagi niya na ang fortune ay hindi direktang nagpapataas ng pisikal o mahikang lakas ng isang tao, kundi nakakaapekto ito sa iba't ibang salik na may kinalaman sa swerte at probabilidad. Maaari kasing impluwensyahan ng fortune level ng isang tao ang mga bagay tulad ng kanilang dodge rate, evasion rate, critical hit rate, skill success rate, high-grade synthesis rate, at marami pang ibang sitwasyon kung saan napakahalaga ng papel na ginagampanan ng swerte. Gayunpaman, nagiging mas nakakatakot ang fortune kapag umabot na ito sa napakataas na antas, habang ang mga mata nila ay nasa kay Speed June na papaalis sa testing area. Naisip nila na sa ganitong level, hindi lamang mga individual na pangyayari ang kaya nitong impluwensyahan, kundi maging ang buong buhay ng isang tao. Ang sinumang mayroong pambihirang fortune stat ay maaaring makaharap sa mga sitwasyong tiyak na ikapapahamak ng mga pangkaraniwang tao, ngunit sa hindi malamang dahilan gaya na lamang ng lampang tulad ni Speed June ay makakatakas sila ng walang anumang malubhang pinsala. Sa madaling salita, kaya nilang paulit-ulit na gawing ganap na ligtas ang mga mapanganib na sitwasyon dahil lamang kakampi nila ang swerte. Matapos marinig ang paliwanag na ito, tuluyan ng naunawaan ng unang kaibigan ni Jun Chen kung ano ang maaaring nangyari. Napagtanto niya na kaya nakatanggap si June ng 300 points ay dahil sa napakataas nitong fortune. Labis na nawala ng masabi ang kaibigan sa kaisipang ito, dahil kung totoo nga na maaaring makakuha ng ganoon kalaking score ang isang tao ng dahil lamang sa swerteng pagtama ng kidlat sa tamang pagkakataon, nagbubukas ito ng isang katawa-tawang posibilidad. Naisip niya na maaari palang maging isang professional awakened ang isang aplikante sa pamamagitan lamang ng umaapaw na swerte sa halip na umasa sa tunay na kakayahan sa pakikipaglaban. Para sa lahat ng nanunood, lubhang kahangalan ang buong sitwasyon dahil hindi nila maintindihan kung bakit ang isang qualification test na ginawa upang sukatin ang kakayahan ng isang awakened ay magbibigay ng pabuya sa isang taong nagkataon lamang na tinamaan ng kidlat. Dala ng matinding pagpapanik at walang humpay na pagrereklamo ng lahat, nagnitngit sa galit si Jun Chen dahil sa kauna-unahang pagkakataon ay nakaramdam siya ng matinding inis patungo sa kanyang mga kasamahan. Hindi niya lubos na maunawaan kung bakit ginagawang napakalaking isyu ng mga tao ang 300 points. Sa sobrang paghihimutok at tindi ng kanyang galit habang inihahayag ang kanyang saloobin, halos pumutok na ang mga ugat sa kanyang mukha. Mula sa pananaw ni Jun Chen, hindi naman talaga kahanga-hanga ang ganoong marka. Nang marinig ng kanyang dalawang kaibigan ang pahayag na ito, agad silang natahimik at tinitigan siya na tila ba may narinig silang isang bagay na hindi kapani-paniwala. Tutal, itinuturing na ng ibang mga estudyante ang 300 points bilang isang halos imposibleng score, ngunit binaliwala lamang ito ni Jun Chen na parang walang anuman. Dahil dito, nakumbinsi ang unang kaibigan ni Jun Chen at buong pagmamalaking inisip na kapag si Jun Chen na mismo ang sumabak sa pagsusulit, tiyak na masisira agad ang naunang record. Bunsod ng mga salitang kanyang narinig, napuno ng matinding galit si Jun Chen. Naging labis ang kanyang determinasyon na malagpasan ang 300 points na record ni Speed June,
kung saan sa tindi ng kanyang puot ay tila halos magdugo na ang kanyang mga mata. Hindi nagtagal ay dumating na rin ang pagkakataon ni Jun Chen. Mahinahon siyang humakbang paarap upang ihanda ang kanyang sarili sa pag-atake. Habang inaayos ang kanyang tindig, agad niyang pinakawalan ang kapangyarihang namumuo sa kanyang kamay. Kasunod nito ay patawa-tawa niyang ipinagmalaki at inihayag na napakadali lamang daw ng qualification test. Bunsod ng kanyang labis na kumpiyansa, mabilis niyang inilabas ang kanyang sandata, ang kanyang A+ weapon na Blue Weapon Battle Whale, at buong pagmamayabang niya itong itinaas upang ipakita sa lahat ng naruroon sa loob ng qualification test area. Nang makita ng ibang mga estudyante ang kanyang sandata, biglang nag-iba ang atmosfera at nagulat ang lahat. Agad nilang nakilala na ang sandata ay isang A+ item, na nangangahulugang isa itong napakahalagang kagamitan na pinapangarap lamang makuha ng mga ordinaryong awaken. Tinansya pa ng ilang estudyante na ang isang sandata na may ganoong antas ay siguradong nagkakahalaga ng 10-10 milyon. Gayunpaman, nang maalala nila ang pagkakakilanlan ni Jun Chen bilang anak ng pinakamayamang tao, napagtanto nilang hindi na nakapagtataka para sa kanya ang magkaroon ng ganoong klaseng pambihirang kagamitan. Para sa isang taong ipinanganak sa isang pambihirang mayamang pamilya tulad ni Jun Chen, ang pagkakaroon ng isang A+ weapon ay isa lamang sa mga bentaheng kaakibat ng kanyang katayuan sa buhay. Samantala, hindi ang presyo ng sandata ang pinagtuunan ng pansin ng kaibigan ni Jun Chen, kundi ang 6 na pangunahing stats na nagtatakda ng pangkalahatang kakayahan ng isang awaken. Dahil kabilang si Jun Chen sa warrior class, ang strength ang may pinakamalaking kahalagahan para sa kanyang kakayahan sa pakikipaglaban. Sa tulong pa ng karagdagang lakas na nagmumula sa Battle Whale, inaasahan na magiging mas nakapangangilabot ang strength ni Jun Chen. Dahil dito, lalong naging kumpiyansa ang kanyang kaibigan na ang makukuhang score ni Jun Chen ay higit na lalampas sa inaasahan ng lahat. Matapos nito, inihanda ni Jun Chen ang kanyang pinakamalakas na atake. Matapang niyang hinawakan ng mahigpit ang kanyang espada na tinatawag na Blue Whale gamit ang dalawang kamay, kasabay ng pagsulyap at pagtutok nito patungo sa kinaroroonan nilang. Nang may mapanuyang ngiti, mabilis niyang itinipon ang kanyang kapangyarihan at pasiga na hinamon silang nalagpasan ang kanyang gagawin kung kakayanin nito. Kasunod nito ay tuluyan na niyang pinakawalan ang kanyang atake na may taglay na matindi at umaapaw na puwersa, na naging dahilan upang sumalpok ito at lumikha ng isang napakalaking pagsabog, kaya naman nagliparan ang alikabok at mga bato sa buong paligid. Ilang sandali ring ganap na natakpan ang target dahil sa makapal na alikabok kaya sabik na naghintay ang lahat upang makita ang naging resulta. Bakas ang matinding kumpiyansa kay Jun Chen nang suriin niya ang kanyang naging resulta. Kampante siya na naibuhos niya ang kanyang buong lakas sa ginawang atake, kaya naman nakatitiyak siyang malalagpasan nito ang kasalukuyang pinakamataas na points na naitala ni Speed Jun. Hindi nagtagal ay unti-unti ring nawala ang alikabok at tuluyan nang lumabas ang resulta. Nakakuha si Jun Chen ng nakamamanghang 340 points. Nang lumitaw ang numerong iyon, naiwang walang masabi ang buong grupo at hindi makapaniwala ang mga estudyante sa kanilang nakikita. Kahit na nasaksihan na nila ang naunang score na 300 points, hindi nila lubos akalain na may isang taong makakalampas dito ng ganoon kabilis. Mas naging pambihira pa ang pagkakaibang ito nang maalala nilang ang naunang 300 points ay nagmula sa isang totoong pagtama ng kidlat. Ang pagtama ng kidlat na iyon ay tila sapat na ang lakas upang maglabas ng hindi kapani-paniwalang resulta, ngunit ngayon ay ganap na itong nalampasan ng strength ni Jun Chen. Napatunayan na ang kanyang atake pa lamang ay mas nakakatakot na kaysa sa kapangyarihang dulot ng kidlat kanina. Changing pagtitig na lamang ng may pagkamangha sa lumabas na resulta ang nagawa ng mga estudyante. Nang mapagkanto nilang ang naunang record ay hindi pa pala ang tunay na limitasyon, humakbang si Jun Chen at binasag ang resultang iyon gamit ang kanyang purong lakas, upang patunayan na ang kanyang nakapangangilabot na pisikal na kapangyarihan ay higit na mas pambihira kaysa sa inaasahan ng sinuman. Muling nagulat ang lahat sa pambihira at tila nakababaliw na resulta, at hanggang sa mga sandaling iyon, napatunayan ni Jun Chen na siya ang pinakamalakas na kandidato sa lugar. Umalis siyang nakangiti at tumatawa, sabay pagyayabang na hindi pa raw niya ginamit ang kanyang buong lakas. Kasunod ng kanyang mapangutyang tawa, lumingon si Jun Chen sa gilid na halatang may pinapatamaan, sabay tapo ng mapanghamong tingin kina Bai, Speed Jun at Lang. Sadyang ipinamukha niya sa mga ito na hinding-hindi nila makakamit ang unang pwesto kung patuloy lamang silang aasa sa swerte. Bunsod ng mga narinig na pagpaparinig, bahagyang nakaramdam ng pagkailang si Speed Jun,
Samantalang matalim na tingin naman ang iginawad ni Bai at lang kay Junchen dahil sa ipinamalas nitong labis na pagmamayabang. Tila tinamaan ng kidlat sina Bai at Speed Jun dahil sa labis na kayabang ang ipinamalas ni Junchen sa kanila. Kasabay nito, malapad itong ngumiti at buong pagmamayabang na idiniin na ang mga tunay na malalakas lamang ang may kakayahang makapagbigay ng magandang resulta. Hindi pa nakontento, mas lumapit pa si Junchen kina Bai at Lang. Ibinulong niya sa dalawa at mariing iginiit na hinding-hindi na raw mauulit ang swerteng naranasan ng kanilang grupo noong nakaraang pagkakataon. Dahil sa mga tinurang ito, lalong tumalim ang tingin ni Bai at Lang kay Junchen bunsod ng walang pakundangang pagmamayabang nito mula pa noong una silang magkita hanggang sa kasalukuyang qualification test. Sumabay sa pagbuhos ng ulan ang pagdating ng pagkakataon ni Lang. Nakita siya ni Junchen na naglalakad at hindi nito pinalampas ang pagkakataong asarin siya, na sinasabing magiging kaiya-hiya kung makakakuha ito ng negative score. Pagkatapos ay lumayo si Junchen habang tumatawa at patuloy na iniinsulto silang dalawa. Gayunpaman, patuloy na umakyat silang sa entablado nang walang isang salitang sinasabi upang maghanda para sa kanyang evaluation. Sa kabilang banda, pinagtawanan at kinutya siya ng mga kaibigan ni Junchen dahil lamang sa paggamit nito ng isang sirang espada, at pinuna nilang wala itong pera pambili ng maaayos na kagamitan. Nag-usap-usap pa ang mga ito na malamang ay isisisi nilang kay Junchen ang lahat kapag nakakuha ito ng negative score, kaya patuloy silang nagkatuwaan sa pag-aakalang wala itong sapat na tapang. Huminga ng malalim silang, ipinikit ang kanyang mga mata, at nag-concentrate upang ipunan at palabasan ang buong lakas ng kanyang katawan. Nang idilat niya ang kanyang mga mata, naging kulay pula ang kanyang mga balintataw. Iniwas-iwas niya ang kanyang espada na lumikha ng isang malakas na impact, dahilan upang magliparan ang makapal na alikabok sa paligid. Bunga ng matindi at natural na pag-atake ni Lang, isang malinis na guhit ang naiwan sa qualification test wall. Nagsilbi itong matibay na patunay ng kanyang napakalakas na puwersa, sa kabila ng paggamit lamang ng isang putol na espada. Unti-unting nag-glitch ang system screen habang itinatala nito ang puwersa ng naging pag-atake ni student number 99 na si Lang. Hindi nagtagal ay lumabas ang kanyang resulta sa screen na nakakuha ng 100 points, na siyang nagdulot ng matinding pagkagulat sa mga kaibigan ni Junchen. Hindi sila makapaniwalang nagawa nilang na makuha ang ganoong kalaking score na sapat na upang makapasok siya sa top 100 na pinakamagagaling. Ngunit para kay Junchen, na nakakuha ng higit na mas mataas na score, ang 105 points ay walang anuman kaya naman patuloy pa rin siyang nangutya sa abot ng kanyang makakaya. Sa kabilang banda, matapos itala ng evaluator ang score nilang ay agad nitong tinawag ang susunod na kandidato. Subalit, bago pa man matapos sa pagsasalita ang evaluator ay mabilis itong pinigilan ni Lang. Nakiusap siya na maghintay lamang ng sandali dahil nilinaw niyang hindi pa siya tuluyang natatapos sa kanyang evaluation. Ang pahayag na ito ay nag-iwan ng pagtataka sa lahat. Napakunot-noo na lamang si Junchen dahil hindi niya maunawaan kung ano ang ibig nitong sabihin. Habang si Bai naman ay nanatili sa ganap na katahimikan habang iniisip na gagamitin na nilang ang kanyang tunay na lakas. Muling ipinikit nilang ang kanyang mga mata at ang lahat ng nasa paligid niya ay nabalot ng kanyang aura na nagliliwanag sa kulay ginto. Habang itinututok nilang ang kanyang putol na espada sa harapan ng qualification test wall, pinalitan niya ang kanyang class at naging isang archer na may taglay na astrological element. Kasunod nito ay mas lalo pa niyang hinigpitan ang pagkakahawak sa kanyang sandata. Samantala, habang tahimik na pinagmamasdan ni Bai silang na naghahanda para sa isang panibagong posisyon ng pag-atake, lubos na batid ni Bai na ang taong nasa kanyang harapan ay ang mismong magiging pinakamalakas na archer sa buong mundo, isang katotohanang nasaksihan na niya noong kanyang nakaraang buhay. Huwag kalimutan i-click ang subscribe button at i-on ang notification bell para hindi ninyo ma-miss ang mga updates. Babalik ako bukas para sa isa pang exciting na episode. Hanggang sa muli, ingat kayo at tandaan, ang kaban ng bayan ay kailangan bantayan, o ang kinabukasan natin ay pupulutin sa kangkungan.